Hi, Sagittarius, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong year past, present, at ang iyong year 2025. One more. Sagittarius, nakikita dito yung pagkakaroon ng balanse mo sa iyong year past. Ang iyong patience, moderation sa iyong buhay. Nakikita dito yung flow without force. Natuto kang lumaban, hindi ka nagpatalo sa mga paghamon sa iyong buhay. Lalong-lalo na sa mga nagkaroon ng conflict sa ibang tao. Hindi mo hinayaan na maapektuhan ka ng mga issue. Naramdaman mo yung peace, pagiging kalmado. Nagkaroon ka ng lakas ng loob para sa mga pagsisimula. Lalong-lalo na sa mga pagkakakitaan o dagdag income. Bagamat may nakaranas na mga pagluluksa at may nakaranas din ng breakup, separation, or divorce. At ipinahihiwatig din dito yung mga pagtatapos or ending na mga hindi magagandang nangyari sa iyong buhay. Ipinahihiwatig dito, Sagittarius, na ready ka na sa mga pagbabago. Bagamat may naka-experience ng pain, emotionally and physically, anuman ang mga nangyari sa bawat Sagittarius, no matter who you are, how much money you have, magkakaroon talaga lahat tayo ng mga pagbabago. Kaya ipinahihiwatig dito yung pagkakaroon ng renewal, transformation. Nagkaroon din ng mga unexpected surprise na siya namang ikinaganda ng sitwasyon para sa iyo. Ang paglabas din ng death ay para ituro sa iyo kung paano mag-let go. At iiwas ka sa mga nakagawiang hindi maganda, Sagittarius. Lalong-lalo na sa mga naapektuhan ang behavior dahil sa mga bisyo. Iwanan na yung mga old baggage na siyang nakikita sa iyong kasalukuyan na sitwasyon. Bagamat may lumilingon pa rin sa nakaraan, may nahihirapan pa rin sa mga responsibilidad o ipa-priorities. Lalong-lalo na sa mga working parent, sa may mga business, nagkakaroon ka lamang ng problema sa mga iba-ibang mga priorities. Kaya kailangan i-manage mong mabuti ang iyong oras. May nakakaranas ng sobrang busy, yung mga pagmamadali. Kaya naman sinasabi dito, paminsan-minsan hindi masamang magpahinga, Sagittarius. Magiging maayos naman ang lahat. You need to stay focused and productive. Mahirap man para sa mga maraming obligasyon, pero ang importante, huwag makaligtaan ang mga deadlines, lalong-lalo na sa mga bills, sa mga importanteng meeting o sa pagkakaroon ng obligasyon sa iba. At nire-remind din yung iba sa inyo, kailangan maging patient, kailangan mo maging flexible. Bagamat hindi maiiwasan, may nag-i-struggle. Dahil yan ay parte sa pagkakaroon ng balanse mo sa iyong mga ginagawa. Pagkakaroon din ng progress, lalong-lalo na sa mga plano mo. Maraming chances na available para sa iyo, Sagittarius. Lalong-lalo na sa mga nag-aaral, nagta-travel. Nakikita dito yung panibago mong matututunan sa iyong buhay. Maaaring nag-iisip ka kung ikaw ay aalis o susunggaban mo ba ang mga bagong opportunities, kung iiwanan mo ba ang iyong mga nakasanayan. Binibigyan ka dito ng malaking chance para makapag-isip, para makapag-desisyon. Ang 3 of Wands ay mga challenges sa mga pagbabago, Sagittarius. Maaaring ikaw ay makarating sa isang lugar, marami kang madidiscover, lalong-lalo na sa iyong sarili. Marami kang matututunan. Pero sa kabila niyan, ang dalang pagbabago ng challenges ng 3 of Wands ay kung paano ka magdidesisyon. Malaya ka nakakapag-travel sa iyong imahinasyon. Kaya sa paglabas ng The High Priestess, Sagittarius, i-guide ka niya para makita mo ang mga opportunity mo. I-guide ka niya para maka-access, para makakonect sa iyong intuition. I-assist ka niya. Kaya kung ikaw ay nagdadalawang isip sa iyong mga plano, sa iyong mga gustong mangyari, kailangan mo ng space para mag-meditate.
Kung malakas ang pakiramdam mo, Sagittarius, may kakayahan ka rin. May abilidad ka katulad ng The High Priestess. I-develop mo ang talas ng iyong pakiramdam. The more you listen your intuition, the more it will flow. Makipag-collaborate kaysa makipag-compete. Create rather than destroy. Dahil maaaring may makaranas sa inyo na masira ang kontrata at nakikita din dito yung mga pagsubok sa relasyon, bigla ang pagkawala ng trabaho o kaya bigla ang pagtatapos ng mga kontrata. Maaaring mawalan ka ng tiwala. Maaaring maging biktima ng betrayal, cheating, mga panloloko, hindi lamang sa relasyon, panloloko ng kaibigan, panloloko ng kapamilya, at dadami ang hindi magagandang chismis. Importante na isave mo ang iyong sarili. You cannot change the actions of another person, but you can change how you respond. Even if you have been harmed or betrayed, meron kang choice. Pick yourself up and move forward. Kaysa umasa ka at magmakaawa ka sa taong nanloloko sa iyo. Kaya matutong mag-let go para magkaroon ng mga pagbabago. Di mo na mararanasan ang pain sa nai-experience mo. Hindi man ganun kadali, tulad ng nasabi kanina, unahin mo ang iyong kapakanan, ang iyong sarili, Sagittarius. At gamitin mo ang positive power. Knight of Cups. At the Lovers na reverse. Trust issue ang problema. At nag-i-struggle magdesisyon dahil hindi alam kung saan pupunta. You need to remember that you are the master of your own destiny. Wala kang dapat ibang sisihin. Lalong-lalo na sa sitwasyon mo, dahil resulta ng iyong choices ang mga nangyayari sa iyo. Kung ikaw ay naghihintay ng pagbabago ng isang tao, hindi mangyayari, Sagittarius. Hindi siya nagmo-move. Katulad mo, hindi ka nagle-let go. At maaaring ikaw o ang iyong person ay nagiging emotional sa kasulukuyan. Dahil marahil sa trust issue, takot, at maaaring hindi kayo nagkakasundo ng iyong person dahil magkaiba ang inyong pananaw sa buhay. Magkaiba ang inyong goals na tinatahak. At merong namomroblema ang dahilan ay ikaw ang third party, Sagittarius. Naku po, 5 of Wands pa ang lumabas. Patuloy na magkakaroon ng mga problema. Pagtatalo-talo. Makakaranas din talaga ng problema sa trabaho at maaaring magkaroon ng mga pagtatalo-talo ang isang pamilya. Walang handang makinig. Iba-iba ang mga opinyon. Walang ayaw tumigil. Lalong-lalo na sa mga nakapag-asawa ng ibang lahi o foreigner. O kung ikaw ay nasa ibang bansa, ito yung mga hindi pagkakaintindihan. Maaaring magkaroon ng mga pagtatalo-talo dahil sa trabaho, dahil sa misunderstanding sa trabaho. Dahil magkakaiba ng pananaw. At dahil dyan ang pag-aalala mo sa near future ay sobra. May nag-iisip na kailangan magtagumpay ang isang project o maaaring nasa-sense mo na hindi maganda ang timing, nagkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Kaya maging maingat sa pakikipagsapalaran, Sagittarius. Kaya mag-focus ka sa iyong goals dahil dyan maaaring makakuha ka ng suporta sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Ito yung mga bagong episode na paparating sa iyong buhay, Sagittarius. Magkakaroon ng selebrasyon para sa karir, sa iyong journey. Magkakaroon ka ng time para sa iyong mga kaibigan. May inspired ka sa isang babae kung ikaw ay lalaki, Sagittarius. Maraming dadaluhang events, katulad ng birthday party, wedding, may magbabakasyon. Makikita rin dito ang mga proposal. Maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng iyong person o ng iyong partner. Mag-aalala ka pa rin at lagi mong iisipin ang mga obligasyon mo na siyang dahilan na maaari mong mapabayaan ang sarili mo, Sagittarius. May taong magpupumilit na kumonek sa iyo. Maaaring may ma-inlove sa iba, maaaring may magkabalikan, at meron din naman na magiging matibay ang relasyon. Pero nandito pa rin yung nag-create ng fidelity. Ang trust issue pa rin ay magiging problema.
At dahil nandito ang The Tower, ito yung mga hindi magagandang pagbabagong paparating. Mga kaguluhan, problema sa pamilya, sa relasyon, maaaring may magluksa, maaaring magkaroon ng problema sa kalusugan, natural disaster, pagkawala ng trabaho. Malaki ang epekto nito sa iyong spiritually, mentally, and physically. Ang dalang pagbabago ng The Tower ay parang bomba na hindi mo matatakasan o maiiwasan. Huwag ka namang matakot, Sagittarius, dahil ito ay near future. May choice ka rin kung ikaw ay susurrender. Kung makaka-experience ka ng pagguho ng The Tower, kailangan mong maging matalino. Kailangan ng makabagong pananaw para magkaroon ng mga positive changes, hindi katulad ng dala ng The Tower, negative energy. Nakikita dito yung sexual abuse, childhood issues, bad news, broken dreams, cancel ng mga engagement, weddings. Ang kawalan ng pag-iingat sa paggastos ay hindi maganda, Sagittarius. Nakikita dito ang negative sa iyong pinansyal. Kaya naman magdahan-dahan sa paggastos, lalong-lalo na para sa mga material na bagay. Maaaring may dumaan din sa mga pagsubok, mahuhumaling sa mga ipinagbabawal na gamot, sa mga nakalalasing na inumin. Ngayon pa lamang ay matuto ng alagaan ang kalusugan, Sagittarius. Grabe din ang pag-aalala mo sa iyong kasalukuyan na sitwasyon at para sa iyong future. Base sa iyong mga nakalipas na experience, you may have a painful memory, Sagittarius, na siya nagiging dahilan ng emotional distress mo. Sa iyong near future, huwag magdesisyon ng pabigla-bigla. Ako po, ito pa ang The Devil. Ngayon pala mga Sagittarius, kung ikaw ay may bisyo, itigil mo na hanggat maaga. Sugal, sa babae, pakikipag-sex ng walang pagmamahal na namamagitan, paninigarilyo, alak, babae, pang-aabuso. Seven of Swords at Queen of Wands pa nga lumabas. Ngayon pa lamang, mag-ingat na sa mga taong manloloko. Traditionally, ipinakikita ng Seven of Swords ang mga pagnanakaw, betrayal. At tulad ng nasabi kanina, huwag magmadali sa mga desisyon na gagawin. Maaaring may matukso sa easy money. Maaaring gamitin mo ang mga shortcuts. Madali ang solusyon sa mga problema. Ingat din sa pakikisama dahil maaaring malagay ka sa sitwasyon na hindi maganda. Maaari ding may tumakbo sa mga responsibilidad. Sa commitment, maaaring takasan ang mga problema. Ace of Swords na reverse pa lumabas. Mga argumento, pang-iinsulto. Hindi ka makakapag-concentrate, frustrations, injustice, wrong decisions, maaaring di pumasa sa mga job interview, mawawalan ka ng gana, magkakaroon ng mentally challenges, kaya pag-isipang mabuti ang mga nangyayari sa kasalukuyan, Sagittarius. Bakit lumabas ang Ace of Swords na reverse? Bakit lumabas ang Ace of Swords na reverse? Queen of Swords. Alam mo, Sagittarius, ang sinasabi ng Queen of Swords, unang-una, maging tapat ka sa iyong relasyon. Magkakaroon ka ng mental clarity. Maging open ka sa mga opinion ng iba. Sumisimbolo din ito ng kalungkutan, karamdaman, pero mabilis siya mag-isip, Sagittarius. Straight to the point siya magsalita. Seven of Fire, Nine of Fire. Okay, dito muna tayo sa Seven of Fire. Dumepende ka sa iyong mga paniniwala
at sa iyong mga desisyon na gagawin para ikaw ay maging success. Kung ano yung gusto mo, yun ang sundin mo. At sa pagkakataong ito, matuto kang humindi, Sagittarius. At sinasabi ng 9 of Fire, don't give up. Protektahan mo kung ano yung kinreate mo. Ini-encourage ka niya na paniwalaan mo ang iyong kakayahan at ang iyong sarili. Huwag kang susuko kahit ikaw ay nakakaramdam na ng pagod, Sagittarius. Bridge. Bridge, para sa iyo talaga ito, Sagittarius. Decisions ay kailangan mo para sa iyong realidad. Desisyon ay kailangan mo sa iyong present na sitwasyon, para sa iyong future, para sa pag-asa, para sa mga kasinungalingan. Kailangan makita ang iyong katatagan, ang iyong paniniwala. Napakaganda, Sagittarius. Kahit anong obstacles ang dumating sa buhay mo, may solusyon, Sagittarius. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi ka mag-i-stay sa pangit na sitwasyon. Kaya use the bridge, Sagittarius, okay? At dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo, Sagittarius, ito ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person o ng iyong person, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Next. At ang huli, at ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Sagittarius. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye!